Pumunta ka na rito. Ayan, hindi. Maglalay pa yata yan. Bukas, punta ka na rito. Para kausapin mo ako personal, dalawa kayo no select. Pero kasama ako sa usapan niyo. Hindi na, okay na yan. Dahil mo yung ganap eh. Hindi kasi gusto ko naman makinig. Sige. Di ba? Bukas na umaga, punta ka rito. Magdala na kayo ng damit pang 3 days, 4 days. Tapos, kausapin mo ako personal. Yan ang hamon na binitawan ni Kuya Joban or Joban Official matapos nga ang ibang mga statement at iba't ibang mga salitaan patungkol nga sa tunay na estado ng Lindo, no, or ng love team na Lindo, kasi masapos nga na may iyakan, may salitaan at kung ano-ano pang mga panunumbat at kung ano-ano mga salita ang natanggap nga ni Analing matapos nga ang mga bagay na ito ay nag-come up pa rin sa isang desisyon. Ito pong si Joban Official or Joban David na ini-invite niya si Lindo o si Dindo dito po sa kanilang bahay na magdala ng kanilang extra shirt dahil kung ano man yung nasimulan nila itutuloy na nila, no? Pero kung matatandaan ninyo, marami rin po ang nagalit at nagtampo kay Analing matapos nga na maglatag ng ilang mga desisyon itong si Mr. Dindo na parang hinihintay niya si Analing na si Analing ang pumunta sa kanya at tinawag niya pang ibang tao si Joban. So dahil dito ay talaga nagalit si Analing at nagmumumura sa live. At nang dumaan ito sa news feeds ko, dito ko na unawaan at naintindihan kung bakit ganun na lang ang respeto at pagmamahal nitong si Analing kay Kuya Joban niya. Dahil nakita nyo naman po yung sakripisyo ni Joban dito kay Analing. During the time na siya po ay manganganak, wala po si XB sa tabi niya. Tangi si Kuya Joban ang sumaklolo sa kanya, dinala siya sa hospital kasi parang nasa lying in lang to at hindi kinakaya ng lying in yung kanya pong sitwasyon kasi nakita nyo naman sobrang payat ni Analing, talagang medyo malnourished siya that time. Nakita natin yung sacrifices nitong si Kuya Joban, kaya pala naintindihan ko na si Analing, nasaktan siya nung tinawag ni Dindo itong si Joban na ibang tao kasi sinabi ni Dindo doon na parang gusto niya na magkabalikan sila ni Analing, bumalik sila doon sa ginagawa nila at pasayahin muli yung mga tao without daw or wala yung ibang tao nang tinutukoy niya si Joban. Kaya naman si Joban napaiyak po siya sa live. Naintindihan ko na rin kasi nung una parang nagdududa pa ako na parang bakit ganun yung nangyari, ba't ganun magsalita si Dindo, and then naunawaan ko na kung bakit pala si Analing nang gagalaiti sa galit dahil talaga namang ang dami naman palang naitulong sa kanya ni Joban. Kumbaga si Analing ay tumatanaw ng kanyang utang na loob at pasasalamat dito kay Joban. Kaya kahit ano pang sabihin o i-offer po nitong si Joban o nitong si Dindo kay Analing ay hindi po siya nai-entice o hindi po siya talagang mga parang hindi niya makukuha si Analing sa mga ganong bagay. Pero ang kagandahan lang dito is dahil nga gusto ng ilang mga fans, mga netizen na talagang bumalik sila sa dati, nag-come up po sa decision itong si Kuya Joban na inimbita niya itong si Dindo sa bahay mismo nila dito sila Joban para makapag-usap sila, no, at magkaroon ng closure or magkaroon po ng kung ano man yung plano nila. Pero ito po ang naging desisyon ni Dindo. Panoorin natin. Mga tao at totoo pong nagsusuporta po sa bawat isa. Wala na po tayong pambabasya kahit sa ang panig. Wala na po tayong dapat isipin na masama sa kapwa. Maging mabuti na lang tayo at ngayon nag-i-stick po ako sa kung ano po yung kauna-unahang na pag-usapan at ayoko po ng gulo na paiba-ibang statement. But so imbis na kumasa at pumayag or pumunta si Dindo dun po sa hamon nitong si Joban na magpakumbaba siya at kiusapin ang mga guardian ni Analing, ay mas minabuti niya na sundin kung ano yung gusto niya. Yung ginawa niya po, imbis na pumunta siya sa bahay ni Analing, ay natagpuan siya or spotted po siya sa sarili niyang bayan sa Batangas. Doon po siya ngayon namamalagi. At dahil dito nakalkal po yung mga iba't ibang mga photos niya at
ngayon ay napapag-usapan pa yung kanyang gender. Kasi may mga photos sa lumalabas ngayon na parang nakapang babaeng outfit siya, and we do not know kung kailan to at saan. Kung ito ba talaga ay may kinalaman o totoo ba talaga yung mga nakikita natin. And ayon pa sa investigasyon ng ilang mga netizen, ito daw lalaki na to yung nakabilog na yan. Kaya daw nagmamadali itong si Dindo that time na umuwi dahil kasama niya yung kanyang kinakasama. Kaya naman nasabi po ni Sir Joban sa kanya pong Facebook page, hindi ko hahayaan na malungkot ang mga mamis ko at sumusuporta ng mga OFW. Papahinga lang ako at magre-refresh. Aabangan nyo mga pasabog ko at mga kilig moments na mga parating. Hindi ko hahayaan na mapanis lang ang kakayahan ng galing ko sa paggawa ng video. Deserve nyo ang pagngiti at pagmamahal sa walang halong scripted at ibibigay kong full best ko para sa inyo. Mapasaya lang kayo at higit sa lahat, hindi mababayaran ng pera at kahit na ano ang ibibigay ko sa inyo na kaligayahan na hanggang dulo ay hindi mawawala at mamahalin ninyo ang sobra sa una lang masakit pero dahan-dahan mamahalin nyo rin at walang mababago sa ugali ni Analing dahil hindi ko hayaan mapahamak ay maging masama siya sa sokmed tulad dati. Mahal na mahal ko kayong mga mamis at nasasaktan ako sa bawat patak ng luha nyo pero wala akong magawa. Pero sa ganitong pamamaraan ibabalik ko ang ligaya at tuwa nyo sa mga mata. Mahal na mahal ko kayong lahat. So ito po yung official statement ni Joban David dahil nga hindi na kumasa itong si Mr. Dindo sa kanya pong hamon. And syempre po, i-congratulate natin si Analing dahil sa wakas, ngayon po ay unti-unti na nagbo-boost yung kanya pong Facebook page from if I'm not mistaken, from 20,000 followers, ngayon po ay nasa 81,000 followers na po siya sa Facebook. Kung meron man po sa kanilang lahat na dapat ay talagang tinutulungan at nagsusubscribe, dito po kay Analing yon. Dahil unang-una, hindi lang po si Analing ang natutulungan ninyo, but of course, you are also extending your help dun po sa kanyang anak na kanyang sinusuportahan. Dahil of course, hindi na po natin pwedeng asahan pa si XB para itaguyod yung anak niya dahil nakikita natin sa Facebook page kung gaano nakagulo ang buhay ni XB at wala po siyang kakayanan para po suportahan ng kanyang anak. Kaya naman, kung hindi pa po kayo naka-follow at naka-subscribe dito po sa kanyang Facebook page, just continue to follow. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone.